I want Mike Tyson. 4 rounds, 10 rounds gonna be just like this. He's too stupid to run. He'll stand up and get knocked out. Kapag ang purong lakas ang naging batas sa loob ng ring, hindi maiiwasan ang pagkakahulog. Ultimately, of course, he's fighting. Si Butterbean, ang halimaw na 400 libra, hindi basta lumalaban. Winawasak niya ang kalaban. Isa-isang bumabagsak ang mga nakaharap sa kanya, gaano man sila kalaki o kakumpiyansa. Kahit si Mike Tyson ay alam na ang pagharap sa kanya, ay pagpasok sa teritoryo ng matinding panganib. Ngayon makikita mo kung paano nag-iwan ng kolosong ito ng bakas ng mga knockout na kayang magpagalaw kahit sa mga pinakamalulupit na kampeon. I'll take it. Butterbean versus Jackie Beard. Si Jackie Beard ay pumasok sa ring nang may kumpiyansa. Akala niya nakakaharapin niya ang isang mas mabagal na bersyon ng sarili niya. Inisip niya na ang kanyang kalamangan sa taas at abot ay magbibigay sa kanya ng kaligtasan. At sa unang round, iniiwasan niya ang mga suntok ni Butterbean, nakangiti at tumatawa na parang may madali lang na hamon. And he is a tough man. Right, because Bean just wants to punch it out this round. Looking to load up that time. Beard's heavy on his shoulder. Ngunit wala ni isang bagay na makakapaghanda sa iyo para sa sorpresa ng isang 300 librang lalaki na tatakbo patungo sa iyo, kahit pat ang pangalan mo ay Jackie. Sa huli, nang magdesisyon si Beard na magdiwang bago pa man matapos, pinaluhod siya ni Butterbean ng isang malupit na suntok. Bean, no nonsense here. Beard slapping. There's too much to hit onto or too much to deflect it. Minsan, ang yabang ay nagdadala sa iyo diretso sa lona, hindi sa ref. Butterbean versus Doug Norris. Si Doug Norris na may isang katawan ng gym na tila kayang magpunit ng mga bato, ay inisip na ang kanyang abot at teknika ay magpapanatili sa kanya sa ligtas na distansya mula kay Butterbean. Ngunit laban kay Butterbean, gaano kahalaga ang isang katawan ng kalamnan kung ang iyong kalaban ay parang isang tangke na may mga braso? Habang umuusad ang laban, nagsimula ng mawalan ng lupa si Norris. At sa ikalawang round, isang suntok mula kay Butterbean. Right hand. Butterbean, the nickname, and going all over the place. Oh, that time, Doug Norris got his head in his stomach of Butter. Ang nagbabagsak sa kanya na parang isang muffin na nahulog mula sa isang istante. This is a man who there's the punches. And you see a reason why. He'll outbox him, but then he'll get popped. Hindi mahalaga ang mga kalamnan ni Norris dahil kapag tinamaan ka ni Butterbean, ang tanging bagay na magagawa mo ay yakapin ang lona at magdasal para sa iyong panga. Butterbean versus James Thompson. Si James Thompson, kilala sa kanyang agresibong estilo sa MMA, ay pumasok sa laban na may layunin na tapusin agad si Butterbean. Ngunit hindi siya naipaliwanag na si Butterbean ay may lakas tulad ng isang 300 librang ref at hindi siya natatakot sa sinuman, kahit sa mga gladiator ng octagon. Pagkatapos ng ilang palitan ng suntok, binagsak ni Butterbean si Thompson ng isang suntok na kasing bilis ng isang chef na natutunaw ng keso sa pizza. As natural a boxer as Broughton. Do you know this? Great for the jab, but that overhand right of Butterbean's weak. That's a big if. Kahit nahanda si Thompson para sa isang matinding laban, ipinakita ni Butterbean na ang tunay na lakas ay hindi nakabase sa bilis kundi sa tibay. And I think that there it is. Oh, that's about it. At sa pagkakaroon ng oras upang magpahinga at kumain sa pagitan ng rounds. Butterbean versus Jonathan Whitfield. Si Jonathan Whitfield, isang mas batang boksingero na may magandang katawan, ay inisip na matatakot sa kanya si Butterbean. Ngunit minsan, hindi lahat ay nasusukat sa laki. At isang gym body ay hindi kayang tapatan ng isang lalaki na may daladalang ref. Tinubukan ni Whitfield na gamitin ang kanyang katawan bilang kalamangan. Ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi mahalaga kung gaano karaming kalamnan ang mayroon ka, ipinakita ni Butterbean sa kanya ang isang aral tungkol sa purong lakas. Ang suntok ni Butterbean kay Whitfield ay ganoon kalakas na pati ang protina sa kanyang dieta ay nawala ng malam. Well, Butterbean with 19 wins, 9 first round knockout. There's that wild swing. Butterbean trying to get that jab out. Right now not thinking jab. Butterbean versus Pat Jackson. Si Pat Jackson, na may nakamamanghang katawan at isang hindi natalong record, ay inisip na madali niyang matatalo si Butterbean. Ngunit hindi niya inaasahan Butterbean now
Butterbean knows he's close. Hey, you want to be famous? He's tagged. Now you can score. But I think it's Whitfield coming down to the conclusion of third. Good. Na ang isang lalaking may mas maraming calorie sa isang round kaysa sa buong linggo ay may ganoong katibayan. Actually, we were just getting to. Kahit na mahirap ang mga suntok ni Jackson, tiniis ni Butterbean ito na parang isang gutom na lalaki na kamakailan lang natuklasan ng all-you-can-eat buffet. Sa ikalawang round, isang napakalakas na suntok mula kay Butterbean ang nagpaubos kay Jackson ng hininga, habang si Butterbean ay nag-iisip kung may McDonald's malapit sa arena upang mag-celebrate. Pat Jackson to stand in front of him, but guess what? He's proud support. Butterbean tried to dig the body there now. Jack gets him out of our fight in Palm Springs. Butterbean versus Ed White. Si Ed White, na may isang imponente at malakas na katawan at estilo ng pakikipaglaban na inisip na magbibigay sa kanya ng kalamangan, ay natagpuan ang kanyang sarili laban sa pader na si Butterbean. Ano ang gagawin mo kapag ang iyong kalaban ay may lakas ng isang oso at ang tibay ng isang truck ng pransang patatas? Matapos ang isang palitan ng suntok, pinaluhod ni Butterbean si Ed na parang isang hamburger na nahulog mula sa hangin. At malamang ay nakita ni Ed ang kanyang buhay na dumaan na parang isang commercial ng fast food. Hindi kayang pantayan ng katawan ni Ed sa lakas ng isang lalaking sanay magdala ng hindi lang kanyang timbang, kundi pati na rin ng ilang hamburger. Butterbean versus Kevin Talon. Si Kevin Talon, kilala sa kanyang nakakamanghang tibay, ay inisip na kaya niyang tiisin ang lakas ni Butterbean. Remember, if you're a big man like Ed, much yet. Yeah, Butterbean is trying to let Ed White punch himself out. Butterbean with a possible big money date coming up. Ngunit walang nagsabi sa kanya na ang pagharap sa isang 300 librang lalaki na may lakas ng isang bulldozer ay hindi katulad ng pagtungga ng iyong kapitbahay sa gym. Criminal court judge from Reno, Nevada. Oh! Kahit na determinado si Talon, bawat suntok ni Butterbean ay tila mas malakas kaysa sa huling suntok at nagsimula ng maglaho ang kanyang tibay. Sa ikatlong round, isang napakalakas na suntok mula kay Butterbean ang nagpatumba kay Talon at ang kanyang tibay ay tuluyang tinanggal. Sa dulo, ipinakita ni Butterbean na minsan, ang tibay ay hindi sapat kapag ang iyong kalaban ay gutom para sa tagumpay. Butterbean versus Peter McNeely. After having turned pro against Talon. Si Peter McNeely, na may isang hindi kapanipaniwalang record at tiwala sa sarili, ay inisip na kaya niyang makipagsabayan kay Butterbean. Ngunit hindi alam ni McNeely na si Butterbean ay may lakas ng isang truck ng pransang patatas na puno. Ang laban ay mabilis at brutal. Sa unang round, si Butterbean Trying to add his 30-second knockdown. The overmatched Talon. In front of him to nail him a little bit like Funmaker. ay nagbigay ng isang malakas na suntok at malamang na iniisip ni McNeely na siya'y nabangga ng isang McDonald's mobile. Kahit na may magandang record si McNeely, ang kalidad ni Butterbean bilang isang champion ng 4 rounds ay walang kapantay. Sa huli, isang purong lakas laban sa teknik ang nangyari. Butterbean versus Marcus R.H. Si Marcus R.H., kilala sa kanyang agresyon, ay sinubukang presyorin si Butterbean mula sa simula. 300 pounds, and we had some word. Two guys, they have 89 wins, and neither of them have fought a live fighter. This fight has had a long time where he was under drugs and heavy drugs. Let's go to this. Parang nasa isang kompetisyon ng bilis. Ngunit, tulad ng kapag nagtatangka kang makipagsabayan sa isang fast food truck, mabilis niyang napagtanto na hindi lahat ng bagay ay nauukol sa bilis. A little too much, didn't diet or train all his life, and can actually come. It's all Butterbean. McNeely ready to go. Kapag nakaharap ka sa isang taong kayang wasakin ka ng isang suntok, at hindi isang magaan na suntok. Sa isang brutal na palitan ng suntok, natutunan ni Marcus na ang tibay at lakas ni Butterbean ay hindi isang bagay na malalampasan ng mabilis na pagtakbo at siya'y na-knockout ng hindi mapigilang lakas ng dambuhalang kalaban. Ang aral dito, huwag maliitin ng isang taong ang gutom para sa tagumpay ay mas malaki pa sa kanyang katawan. Butterbean versus Billy Eaton. Pangalawang laban. Do you really think that Butterbean has power? I mean, he's got a lot of knockouts. Not a bad amateur, had a little bit of courage, but Pagkatapos ng isang controversial na draw sa kanilang unang laban, nagpasya si Butterbean na ang mga rematch ay walang silbi kung hindi ito matatapos ng isang beses at para sa lahat.
Maybe 100 pounds less. And he'd be a lot quicker and he could be effective. Right shot. Big ripping shots by Butterbean. Mula sa simula, sinubukang magtanggol ni Eaton, ngunit hindi nakikipaglaro si Butterbean. Sa ilang mga palitan, pinakawalan ni Butterbean ang isang brutal na suntok na malamang iniisip ni Eaton na binangga siya ng isang malaking pizza dahil nahulog siya sa sahig ng kasing bilis ng isang burger na nahulog sa lupa. Ang knockout ay hindi mapigilan, tulad ng kanyang gutom para sa tagumpay. Kapag gusto ni Butterbean ng rematch, isang resulta lamang ang mangyayari. Isang malupit na suntok. Butterbean versus Larry Holmes. But what I see now is that Eaton's putting his right foot forward, being way off balance. Strange action in this ring. Sa isa sa kanyang pinakamahirap na laban, hinarap ni Butterbean ang boxing legend na si Larry Holmes, kilala sa kanyang nakamamatay na jab. Pinangunahan ni Holmes ang laban gamit ang kanyang karanasan. Kinokontrol ang ritmo ng laban gamit ang kakayahan ng isang veterano. Ngunit huwag kalimutan na si Butterbean ay hindi lang isang malaking tao. He's having with two good punches and one target practice. Siya ay isang tao na kumain ng sapat na kalorya upang basagin ang isang pader gamit ang kanyang katawan. Kahit na wala siya sa kanyang comfort zone sa isang laban na may 10 rounds, tiniis ni Butterbean ang buong laban, pinakita ang kanyang tibay. Bagaman nanalo si Holmes, ipinakita ni Butterbean na kahit na hindi siya kasing bilis ng iba, kaya niyang makipagkompetensya sa mga pinakamahusay at tumanggap ng mga suntok na kayang magpatumba ng ibang tao. Minsan, ang pagiging malaki at handa para sa laban ay sapat na. Butterbean versus George Lindbergher. Ang laban-laban kay George Lindbergher, kilala bilang The Terminator, ay inaasahan na magiging isang epic na hamon kay Butterbean. Ngunit sa totoo lang, ang The Terminator ay mas naging parang pawn sa tabi ng isang machine ng destruction na tinatawag na Butterbean. Butterbean has learned in his 40-fight tour of duty, he used to just come out and unload it. Added a little left jab to his Butterbean's power. Sa loob lamang ng 19 na segundo, ipinakita ni Butterbean na kapag pumasok ang kanyang imparable na katawan sa ring, natatapos ang laban bago mo pa masabi ang hamburger. Here's Butterbean. He winks at George while you're talking to him. Ever. Isang malupit na suntok na lang ang nagpatumba kay Lindbergher. Mukhang hindi. Handa si The Terminator na harapin ang ganitong klase ng lakas. Hindi mahalaga ang disiplina. Kapag handa si Butterbean, ang laban ay natatapos na kasing bilis ng fast food sa paborito niyang restaurant. Butterbean versus Yusuke Fujioto. Sa kanyang debut sa kickboxing, ipinakita ni Butterbean na ang kanyang lakas ay hindi lang para sa boxing. Hinarap niya si Yusuke Fujioto. Holmes to come in. Butterbean wants to knock him out. Na malamang ay inaasahan ng isang mas mahahabang laban. Ngunit mabilis niyang na-realize na hindi patagilid ang oras kay Butterbean. Sa loob lamang ng 60 segundo, pinatumba ni Butterbean si Fujioto gamit ang isang knockout. Na sobrang malupit na wala ng pagkakataon si Fujioto na tingnan pa ang kanyang Kind of like watching a Nero Wolf. Jab in, Butterbean has to regroup. Here comes Larry. Oh, left hook! Hindi mahalaga kung boxing o kickboxing. Kapag si Butterbean ang nandoon sa ring, natatapos ang laban kasing bilis ng fast food. Butterbean versus Mike Bernardo. Si Mike Bernardo, kilala sa kanyang agresibong estilo at brutalidad, ay nagsimula ng malakas laban kay Butterbean. Ngunit si Butterbean, tulad ng dati, ay handa tanggapin ng anumang suntok, lalo na kung may kasamang pagkain pagkatapos. Nag-launch si Bernardo ng mga matitinding suntok, ngunit iniwasan lahat ito ni Butterbean, at pagkatapos ay nag-counterattack ng isang malupit na suntok. Na malamang na nakita ni Bernardo ang kanyang buhay, na dumaan, na parang nanonood ng buffet menu. Ipinakita ni Butterbean na hindi lang siya tumatanggap ng suntok, siya rin ay tumatama pabalik ng may dobleng lakas. Against Butterbean, you will land the punch, but people do. Ultimately, of course, he's fighting. Sa pagkakataong ito, hindi mahalaga kung gaano kalaki ka, dahil ang harapin si Butterbean sa MMA ay parang sumuntok sa isang pader na ladrilyo gamit ang mukha. Butterbean versus Wesley Cabbage Carrera, MMA. Sa kanyang pagsabak sa mixed martial arts, hinarap ni Butterbean si Wesley Cabbage Carrera.
Nagsimula ang laban sa isang close quarter na estilo. Ngunit mabilis na napagtanto ni Cabbage na ang makipaglaban kay Butterbean ay parang magtangkang makipaglaban sa isang pader ng ladrilyo gamit ang mukha. Pagkatapos ng ilang palitan, nagkaroon ng injury si Carrera at tinigil ang laban. Ipinakita ni Butterbean na kahit sa MMA, ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin at hindi lang siya para sa boxing. Minsan kahit si Cabbage ay hindi kayang tiisin ang lakas ni Butterbean. Butterbean vs James Thompson, MMA. Si James Thompson, isang atletang mandirigma, ay sinubukang kontrolin ang ritmo ng laban. Ngunit mabilis niyang na-realize na sa harap ng isang tulad ni Butterbean, ang ritmo ay huling bagay na makokontrol mo. Nagsimula si Thompson ng buong lakas. Ngunit mabilis niyang napagtanto na ang makaharap si Butterbean ay parang magtakbong ng marathon na may kargang bato. Pagkatapos magpuno ng enerhiya, binagsak ni Butterbean si Thompson gamit ang isang suntok. That's all. Oh, there they go. He's still coming though. Oh, Butterbean tries. Good combination by Butterbean. Oh, wow. Again, oh, nice knee. Na sobrang lakas na marahil iniisip ni James na ang pahinga ay dumating. Ngunit hindi ito ang pahinga na kanyang inaasahan. Ang lakas ni Butterbean, ang tunay na knockout, hindi mahalaga kung atletang mandirigma ka man o fit na atleta. Butterbean versus Luis Monaco. Si Luis Monaco, isang kulturista na may nakamamanghang katawan, ay inisip na kaya niyang subukan ang kanyang swerte laban kay Butterbean. Ngunit hindi alam ni Monaco na ang hitsura ay maaaring magloko. At sa kaso ni Butterbean, ang kanyang 300 librang katawan ay parang isang mabilis na truck ng pagkain. Nang magsimula ang laban, binagsak ni Butterbean si Monaco gamit ang isang lakas na sobrang lakas na malamang iniisip ni Monaco na nagbubuhat siya ng mga weights. Ngunit gamit ang kanyang mukha. The opposite of Butterbean, he lands a good right hand. Oh, there goes Monaco. So if Monaco second wins and they start to feel. Hindi mahalaga kung ilang kalamnan ang mayroon ka. Kapag nagpasya si Butterbean na magtama, tapos na agad ang laban, at si Monaco ay natapos na tinitingnan ang ring mula sa lupa. Brave and try to slug and trade. There it. Good night. There goes He threw 3 right hands. Subukan ni Lindbergher na tumanggi. Ngunit sa unang suntok na ipinalo ni Butterbean, ang The Terminator ay dumaan mula sa laban patungo sa malalim na pagtulog. Kapag nasa pinakamahusay na anyo si Butterbean, natatapos ang laban bago mo pa masabi ang cheeseburger. Butterbean, sa kanyang kakaibang estilo at kamanghamanghang lakas, ay pinakita na ang laki at tibay ay mahalagang salik sa boxing. Kahit na hinarap ang ilan sa mga pinakamalakas na mandirigma, ipinakita niyang ang teknik, determinasyon, at raw na lakas ay palaging makakapaghatid sa iyo sa tuktok. Ang mga laban na ito ay hindi lang nagpapakita ng kanyang kakayahan sa ring, kundi pati na rin ang kanyang kakayahang talunin ang mga pinakamalalakas, anuman ang kanilang opinyon tungkol sa kanya.